bagong serye ng pag-aaral, a very short series of study on the First Peter chapter 2. We have entitled this, We Are Living Stones. And so if you have your Bibles with you, kindly go with me to the book of First Peter chapter 2. We shall be reading verses 4 to 10. First Peter chapter 2, verses 4 to 10. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datatuwat sa Diyos ay hirang, sa Diyos ay mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyong ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga, datatuwat sa hindi nangananampalataya ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. At batong katitisunan, bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita. Palibasay, mga suwail, na ito rin naman, dito rin naman sila itinalaga. Datatuwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datwa't ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datwa't ngayoy nagsipagkamit ng awa. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoong Diyos. Pagpalain nawa ang bawat isa sa ating pakikinig nito. Isang katanungan po ang nais kong simulan sa ating pag-aaral na ito. Iniibig mo ba ang iglesia? Minamahal mo ba ang iglesia? Kaya ko po naitanong yon, malinaw sa tala ng banal na kasulatan. Sa Efeso, halimbawa, kabanatang 5, ang talata ay 25, na inibig ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia. Ibinigay niya ang Kanyang sarili para dito. Ang iglesia po na itinatag ng ating Panginoon ay hindi perfecto. Lahat ng kapintasan na nakikita natin sa kasalukuyang iglesia, to be more specific, ang Sovereign Grace Baptist Church, kung saan ang karamihan sa atin ay nabibilang. Ang mga nakikita nating mga kapintasan, ang mga nakikita nating nagdadala sa atin ng panghihina ng loob, ang mga nakikita natin na mga nagbibigay sa atin ng dahilan upang tabangan sa pagiging bahagi ng iglesyang ito, lahat ng iyan ay hindi na bago. Lahat ng iyan ay una nang nakita, una na nating nababasa sa iglesia noong una. Gayon pa man,
hindi po natin maikakaila na ang mga mananampalataya noong una ay handang ibigay ang lahat, kahit kanilang buhay, para sa kanilang pagsasama-sama. Hindi sila papayag na sila ay paghihiwa-hiwalayin sapagkat sila ay pinagsama-sama ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa talatang 4, ang unang-unang talata na ating binasa, ganito po ang nakalagay, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datwat sa Diyos ay hirang at mahalaga. Kinakausap niya ang iglesia sa pangmaramihang bilang, yung salitang kayo, kayo'y magsilapit sa Kanya. Kinakausap niya ang bawat isa sa atin. Nangungusap ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kayo, tayo, wariin mo ng ating Panginoong Diyos ay nakatingin sa iyo ngayon. Wariin mo ng ating Panginoong Jesucristo ay personal na nangungusap sa iyo ngayon at siya ay nagsasabi, ikaw, habang ikaw ay lumalapit sa Kanya. Sino po ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo? Sino po yung kayo na kausap ng ating Panginoong Jesucristo? Doon lamang po sa unang talata, mahihinuhan na natin kung sino sila. Sa talatang 3, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Sino po ang kanyang kausap? Sino yung kayo ng talatang 4? Yaong mga napagkilala sa wikang Ingles, if so be ye taste, or ye have tasted that the Lord is gracious. Sino po? Yung mga nakatikim, yung mga nakaranas na ang ating Panginoon ay mapagbiyaya, na yung ating Panginoon ay mabuti. This is a direct allusion to a passage in the book of Psalm. In Psalm chapter 34 verse 7, and I quote, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Sino po? Yung mga nakalasa, yung mga nakaranas na ang ating Panginoong Jehovah, Yahweh, o taste and see that Yahweh, the God, the only God, the only living God, the creator of everything, the reason why you and I exist, or taste and see that Yahweh. Now this is very interesting. The Jehovah, the Yahweh of the Old Testament is introduced to us as none other than the Lord Jesus Christ in the book of 1 Peter chapter 2. Walang pagkakaiba. Ang ating Panginoong Diyos sa lumang tipan ay siyang Diyos na nahayag sa laman ng bagong tipan. Buhay na Diyos. Hindi natutulog na Diyos. Gising na Diyos. Hallelujah. Sino po ang mga nakalasa na ang ating Panginoon ay mabuti? Sino po ang mga nakalasa na ang ating Panginoon ay mapagbiyaya? Ang sabi po, again, ng huling bahagi ng awit, Psalm chapter 34 and the verse is 7, blessed, happy, satisfied, happy, blessed is the man who trusted in Him. Blessed is the man who takes refuge in Him. O kapatid,
Ito ang aking pangalawang tanong sa iyo. Ang aking unang tanong, iniibig mo ba ang iglesia? Sapagkat iniibig ng ating Panginoon ang iglesia, ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. At ang mga mananampalatayang nauna sa atin, sa kabila ng maraming kapintasan ng iglesia, ay handa nilang ibigay ang lahat, isakripisyo ang lahat, sapagkat kung papaanong inibig ni Kristo ang iglesia, inibig din nila ang iglesia. Meron akong pangalawang tanong. Ikaw ang kinakausap ng Panginoon. At ang tanong ay para sa iyo. Ikaw ba ay namamahinga? Ikaw ba? Are you taking refuge in the Lord? Are you taking refuge in the Lord Jesus Christ? Ikaw ba ay nanganganlong? Alam mo na ang poot ng Diyos, alam mo na ang galit ng Diyos ay nakaamba sa lahat ng hindi sumasampalataya, at nakita mo na mayroong kalamang iisang pag-asa. O Panginoong Jesus, ikaw lang ang aking pag-asa. Kailangan kita. Paano ka tumatakas sa poot ng Diyos? Sa iyong pagtakbo, sa pag-at panganganlong, sa pag-ibig, sa awa, at sa biyaya ng Diyos. Hindi minsan ginawa kong halimbawa sa inyo na yung aking mga anak kapag binibigyan ko sila ng pagtutuwid. When I give them corporal correction, ang kanilang tendensiya, because they know that I love them, ang kanilang tendensiya ay hindi tumakbo palayo. Habang pinapalo ko sila, sila ay umahawa at yumayakap sa akin. Daddy, masakit. Ang pagpalo ay malinaw sa kanila na hindi paraan ko upang sila'y lumayo sa akin. Ang pagpalo ay malinaw sa kanila na paraan ko upang ituwid sila. Hindi nila kinuwestiyon ang aking pag-ibig sa kanila, at ang patunay na hindi nila kinuwestiyon ang aking pag-ibig sa kanila, wala silang alam na paraan. Tiyak na sila ay paparusahan. Ang tanging paraan ay ang lalong lumapit, ang lalong yumakap, ang huwag bumitaw. Ikaw lang po, at ang awa nyo, Tatay ko, ang tanging aking kaligtasan mula sa lalo pang maraming sakit ng pagpalo ninyo. Mga kapatid, gayon ang bawat isang nakaunawa. Panginoon, lahat kami nasa ilalim ng iyong poot, sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit may pag-asa ka sa Panginoon. Tumatakbo ka sa Kanya. Panginoon, ikaw lamang ang maaaring magligtas sa akin. And I take refuge in you. Namamahinga po ako. Nanganganlong po ako. Wala na akong ibang kaligtasan. Wala na akong ibang pag-asa. Wala akong ibang alam na paraan para ako makatakas sa poot ng Diyos, kundi ang awa niyo. And so therefore, they took refuge in the mercy, in the love, and in the grace of God. Ito ang kausap ng ating Panginoon. Isa ka ba sa nakaranas na ang Diyos ay mabuti? Kung isa ka sa nakaranas ng kanyang pagliligtas, kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Again, ang sabi, let's go back to verse 4 of 1 Peter chapter 2, na kayo'y magsilapit sa Kanya. Now this is very interesting. Unang-una, this is present and ongoing. Nagsisilapit. Hindi ka bumibitaw. Walang panahon na ikaw, kung ikay nakaranas ng kabutihan, ng awa, ng pagliligtas ng Panginoon, walang panahon na ikaw ay lalakad palayo. Patuloy kang lumalapit. Patuloy kang nanganganlong. Patuloy kang naglalagak ng pag-asa sa Kanya. Yun ang unang obserbasyon. Ang pangalawang obserbasyon, itong paglapit na ito is in the form of worship.
Ang isang literal na rendition nito, you fall prostrate before the presence of your holy Savior and God. Ikaw ay lumuluhod. Ito'y pagsamba, ang paglapit sa ating Panginoon. Nang bawat isang nakaranas ng awa at biyaya ng Panginoon ay paglapit ng pagsamba at patuloy na paglapit ng pagsamba. Oh my. This reveals a lot to us. This is very rich. This passage is so rich with a lot of truths concerning the people of God. And I wish na makikita natin ang ating mga sarili, mailalarawan na we could identify with everything, with every characteristic being demonstrated in this passage of every child of God. So hindi na kaligtasan ang pinag-uusapan dito sa verse 4. Naligtas na sila, nakatikim na sila na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Ang lahat na nakatikim ng biyaya ng Panginoon gustong sumamba at patuloy na sumamba at patuloy na lumuwalhati sa Panginoon. Bakit? Dahil may pangangailangan. Nararamdaman nila na may pangangailangan. Sa unang bahagi nito, sila ay ipinanganak na muli. That's the context. Nakaranas sila ng kapanganakang muli. Let us read doon sa verse 23 ng chapter 1. 1 Peter chapter 1 and the verse is 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ipinanganak ng muli. Ang tanong ko sa iyo, nakaranas ka na ba ng kapanganakang muli? Huwag kang makontento na dumadalo ka lang sa pagsamba. Hangarin mo! Nasain mo higit pa sa ano paman na makaranas ka ng kapanganakang muli. At sapagkat ipinanganak ng muli, saan ipinanganak? Sa tahanan, sa pamilya, sa kaharian ng Diyos. Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. You must be born again. You must experience God's power to transform you into a new creature in Christ Jesus. At sapagkat ipinanganak na muli, ano sabi ng talata? Balikan natin yung kabanatang 2, verse 1. Kaya sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan, lahat ng pagdaraya, pagpapaimbabaw, mga pananaghili, lahat ng panglalait, gaya ng sanggol. Dati ka, may panahong nabubuhay ka sa kasamaan. May panahong nabubuhay ka sa pandaraya. May panahong nabubuhay ka sa pagpapaimbabaw. Ito'y mga bagay ng iyong nakaraan. Ipinganak ka ng muli. Tinatanaw ka ng Panginoon ngayon na bagong nilalang. Tinalikod na niya ang kanyang mata sa ating karumihan. Oh, praise be to God. Ang kadiri-diri nating nakalipas ay kinalimutan na ng ating Panginoon. May pagsisimula tayo. Bagong pagsisimula sa ating Panginoon. Verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas.
Bakit patuloy na lalapit? Bakit hindi bibitaw? Now, this is not a commandment. This is a description of every born-again believer in Christ Jesus. Hindi ito utos. Hindi ka inuutosang lumapit sa Panginoon, kundi inilalarawan ng bawat isang ipinanganak na muli. Lumalapit ng kusa sapagkat may pangangailangan, may uhaw, may buhay na kailangang imentena. Gaya ng isang sanggol, kailangang kumain. He must be fed, he must be nourished. Hihina siya. Kung hindi siya mapapakain, makakaramdam ka ng pangangailangan. Oh, I need it every hour. I need it, God. Hindi ako pwedeng mabuhay ng malayo sa iyo. Pagkat binigyan mo ako ng buhay. We come to Him. We come to Christ. Why? Because He is the one who defines who we are. Siya na ang pinagmumula ng description ng buhay mo. Hindi na whom do you know? Hindi na what do you own? Hindi na ang naglalarawan at nagiging patayan ng katauhan mo ay kung sino ba mga kakilala ko, sino bang mga kaibigan ko, ano bang klase ng sasakyan ang minamaneho ka, ano ba ang klase ng bahay na tinatahanan ko. You define me, oh God. I must come to you, and I must keep on coming to you. Paano inilarawan ang ating Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito? Muli, balikan natin ang talatang 4, na kayo'y magsilapit sa Kanya, si Kristo, na ano raw? Isang batong buhay. Bakit siya inilarawan na batong buhay? At bakit sa dinami-dami ng larawan na pwedeng mahanap ng apostol na si Pedro, bakit bato ang napili niya? Alam nating lahat na ang bato ay hindi buhay. Ang bato ay patay. Kapag ka ang kausap mo at ang kasama mo ay walang pakiramdam, ano tawag mo? Bato. Nakakabato yung taong parang walang response sa lahat. You see. So alam natin na sa kalikasan, ang bato, walang buhay. Bakit siya batong buhay? Saan tayo ibinabalik ng mga katotohanan ito? Aside from the knowledge, aside from the understanding that yes, He is the cornerstone, He is the foundation of the church. Tayo lahat, mga kapatid, nakatayo sa Kanya. Siya ang ating katibayan. Ang bawat isang ipinanganak na muli ay ginawang bahagi ng iglesia na si Kristo ang ulo. At tayo ang katawan. Ang ating katibayan ay siya. Now why? Again, the question, why He is described as the living stone? Ang sabi po ng chapter 1 and the verse is 3. Purihin nawa ang Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa Kanyang malaking awa. Ano ang cause? Ano ang cause? Ano ang reason of the new birth? Bakit ba tayo ipinanganak na muli? Ikaw ba ay nagpasya na ipanganak na muli? The Bible says, according to His great mercy. James also clarifies this wonderful truth. Of His own will hath He begotten us. Whose will? I'm sure it is not your will. I'm sure it was not my will. I was running away from God when He caught me. And when He had mercy on me and saved me. Do you remember again the life of the Apostle Paul? He was breathing out with hatred and anger. Umuusok ang kanyang ilong sa galit sa mga
precisely the people who claim that they have experienced God's mercy, that they have experienced God's saving grace. Isang araw, siya mismo kinatagpo ng ating Panginoon. Again, let us read verse 3. Purihin nawa ang Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo sa mga patay. Oh, brethren, you must understand the context of this message. Walang katiyakan ng buhay nila nung panahon na yon. They were being persecuted. In fact, he was addressing a scattered church. They were in exile. Wala silang pirmihang tahanan. Lahat ay kinumpiska sa kanila because of their confession that Jesus Christ is Lord. There is no other Lord but Jesus Christ only. And they suffered the consequences of this claim. Ang sabi ng verse 1, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na ng ibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. Nakalat sila, inuusig sila, kahit saan sila makita ng mga paganong Romano at ng mga Hudyo. Sila ay inuusig. In fact, dito sa verse 6 of the same chapter, 1 Peter chapter 1, and the verse is 6, na ito ang inyong totoong ikinagagala, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan, pagkalumbay kayo, at sa muli-muling pagsubok, upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok at sa ikaluluwalhati, ikararangal sa pagkapahayag ni Hesukristo. Inuusik sila, sinusubok sila, hindi madali ang maging Kristiyano nung panahon na yon. And lest we believe otherwise, let me inform you that the same is true sa panahon natin. Huwag mong gawing komportable ang buhay pananampalataya sapagkat hindi gayon. Kung nadadalian ka sa buhay pananampalataya, kung ang pananampalataya para sa iyo ay ang pagpapacheck ng attendance every Sunday morning, you are very, very, very wrong. That's not the biblical Christianity that I read from the Holy Scripture. Walang katiyakan ng buhay. Anumang panahon, pwedeng malagay sa alanganin ang kanilang physical life. Anong encouragement ang ibinigay ng apostol na si Pedro? We have a living hope because we have a risen Lord. Hindi siya ginapi ng kamatayan. Yes, he was crucified, but he rose again the third day. Now that hope is yours to enjoy. At mga kapatid, hindi ba gayon din sa panahon natin? Ang marami sa atin may karamdaman, ang marami sa atin ay mabibigat na suliranin. Alam natin isang araw, susuko ang ating katawan. Nananalangin tayo na sana, nawa, loobin ng Panginoong Diyos na sa mas mahaba nating panahon makasama ang ating mga mahal sa buhay. Pero hindi gayon. Alam natin na sa totoong buhay pwedeng magkasira ang mag-asawa. Alam natin sa totoong buhay pwedeng bumigo sa pangako ang isa na nangako sa iyo. Alam natin na sa totoong buhay pwedeng ang isang stable na trabaho mo ay mawala sa iyo. Anong pag-asa? Mayroon ka. May buhay kang Diyos. May buhay kang Panginoon. At sapagkat siya'y buhay, tayo mamamalaging buhay kasama niya. Amen? Amen. Oh, praise be to God. Ang kausap niya
mga taong walang katiyakan ng buhay. Ngunit may tiyak na Panginoon. May tiyak na tagapagligtas. May tiyak na bukas. Kung tiyak mo na siya ang Panginoon mo, anong Panginoon? Ang Panginoong may hawak ng bukas. Well then, ang bukas mo ay tiyak sa Panginoon. Hindi dahil may ipon ka sa bangko. Sa Panginoon. Hindi dahil may trabaho ka. Sa Panginoon. Huwag kang bumitaw sa Panginoon. Dahil siya ang katiyakan mo. Hindi ang anumang bagay na inaakala mong matibay na saligan. But this is the problem. Yes, all of this is true. All of these are true, and yet, he, according to this description of 1 Peter, is a rejected stone. Itinakwil siya ng marami. Ayaw sa kanya ng marami. Tuloy natin ang pagbabasa. Let's go back to 1 Peter chapter 2. Again, let me read verse 4, na kayo'y magsilapit sa Kanya, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious. Disallowed, rejected of men. Mas pinili ng tao na kanila itayo ang buhay nila sa ibang bagay. Ngunit para sa Diyos, siya ang kanyang hinirang. Do you desire to understand and to know and to experience the Lord's will? Do you want to know what pleases the Lord? Well, let me tell you, this is no secret. God said, "This is my beloved Son." Ito ang sinisinta kong anak. Ano kasunod? In whom I am well, very, very, very pleased. The closer you are to the Lord Jesus Christ, the more that you gain God's pleasure. Amen? Yun yung tanong na dapat natin itanong. Malapit ka ba o malayo? Ang malungkot, halos lahat na lang ng tao gusto mong malapit ka. Maliban na lang sa Kanya na dapat sana ay pinakamahalaga. Malaking kamalian. Acts chapter 4. Go with me. Hold your place there. Mark your place there rather. And go with me for a while to Acts chapter 4 verses 10 to 12. Acts chapter 4. Talastasin ninyo lahat ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus. You know what? Imagine ninyo, I believe this is also the Apostle Peter. Imagine ninyo, si Apostle Peter, kausap niya ang mga Hudyo, mata sa mata, eyeball to eyeball. Sabi niya, talastasin nyo siya. Tinakwil nyo. Tinalikuran nyo. Binaliwala nyo. You have relied instead on your own religion, on your own self-righteousness. Ano sabi ng scripture? Let me go back to Acts chapter 4, verse 10. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him, that this man stand here before you whole. Oh, praise God. I'm telling you mga kapatid, kung bakit ako nakatayo dito, kung bakit ako hindi pinaglalamayan, kung bakit ako ay hindi nakabaon 6 feet below the ground, is because of God's mercy. Unless we forget. The same is true with you. Kaya ka patuloy na nakaupo dyan. Hindi dahil umiinom ka ng vitamin. Hindi dahil nagte-take ka ng Vita Plus. Hindi dahil nag-gym ka. O nagsusumba ka.
and so on and so forth. Although those things are good and well and recommendable. Nakakaupo ka dyan, nakakatayo ako dito sa parehong dahilan. We have a gracious and merciful God. Don't you ever forget, tayo mga Pilipino, malaki pagpapahalaga sa utang na loob. Kapatid, nangutangan ka na ng loob sa lahat, nakalimutan mo kung sino ang dapat pangutangan ng loob nating lahat, kasama na ng kinag-uutangan mo ng loob. Isa lang yon, ang Diyos. Verse 11, siya ang bato na itinakwil ninyo, kausap niya, mata sa mata, ninyo, mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba, walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Now let's go back to 1 Peter chapter 2. He is supposed to be the focus of our worship. We come to Him, the chosen stone, in whom the Lord is well pleased, the precious stone. At ito ang kasunod. Paano tayo lumalapit sa Kanya? Anong description ng mga tao na lumalapit sa Kanya? At ang tanong, ganito ka ba? Ang sabi, verse 5, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkaserdoting banal, upang magandog na mga hain na ukol sa Espiritu, nakalulugot sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kayo rin naman, sabi, gaya ng batong buhay. Sapagkat ang ating tagapagligtas ay buhay, tayo rin na mga sumampalataya sa Kanya ay may pangako ng buhay na walang hanggan. Tayo daw, ang unang unawa, ay natatayong bahay. Naiintindihan niyo ba yon? We are living stones. At ano ang purpose? Bakit tayo i-describe as living stones? Kasi may itinatayong bahay. Anong bahay ang itinatayo? Ang bahay na siyang magiging sentro ng pagsamba sa Diyos. There was a time, according to Deuteronomy chapter 12 verse 5, in the Old Testament, iisa lang ang lugar kung saan pwedeng sambahin ang lahat ng mga Hudyo ang Diyos, ang templo ng Jerusalem. Hindi ka pwedeng sumamba sa ibang lugar. Kung ang mga pagano na nakapaligid sa kanila, pwedeng magtayo ng high places, ng mga altar sa Diyos-Diyosan anywhere. That was not so for the Old Testament Jews. Meron lang isang lugar kung saan pwede silang sumamba, where the glory of God used to dwell. The kabod, the glory of God. Kaya kahit ilang milya ka, kahit ilang kilometro ang layo mo, you are supposed to look back to where the temple of Jerusalem was to worship. Alam natin na nasira na ang templo ng Jerusalem. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 24, walang dalawang bato na matitirang magkapatong. I mean, the physical temple of Jerusalem would be utterly destroyed. Ang tanong ngayon, sino na ngayon ang templo? Jesus Christ made the claim, the truthful claim. Ang sabi niya, destroy this temple and I will raise this up in 3 days. Ang katawanan ng ating Panginoon ang templo. At tayo, ang katawan ng ating Panginoon. That's why we are described, since He is the living stone, we are described as the living stones, being built up on top of the cornerstone. Amen?
mga buhay na bato. Pinagsama-sama. I'm telling you, this is very, very exciting. Why? Bakit napakahalagang maunawaan natin ito? Sapagkat iba ang pagtatayo ng gusali sa panahon na yon. Yung dinidescribe dito ay hindi kagaya ng naiisip mo. Kung sa panahon natin, iisa ang sukat ng hollow block. Pagka umorder ka ng 5 hollow block, iisa ang kapal. At sila ay pinagsasama-sama ng semento. Amen? At ng bakal. Ganon itinatayo ang gusali sa panahon natin. Not so during their time. You know what? Bawat isa ay pinipili, specific na pinipili ng nagtatayo. Sino? You are being built. Sino ang nagtatayo sa atin? I will build my church, saith the Lord. Sino nagtatayo? Ang Panginoon ang nagtatayo. Hindi ka aksidente na nilagay sa iglesia. Pinili ka ng Diyos sapagkat ang gusali nung araw itinatayo na walang semento, walang mortar, pinagsasama, pinagpapatong-patong konforme sa kung ano ang pangangailangan. Iba-iba ang hugis. May magaspang, may makinis. Ang mahalaga, sumakto. And the closest illustration that I could think of is the rice terraces in Banawe. Nung panahon ng ating mga ninuno, wala namang semento. Paano itinayo ang rice terraces na that was able that is able to withstand the test of time? Paano? Ang mga ninuno nating mga ipugaw, namimili ng mga bato. At kung ano ang hugis, kung ano ang pangangailangan, may maliit, may malaki. Basta ang mahalaga, maipampuno. Kung triangulo, kailangan may tamang anggulo, tamang hugis, yung isusunod. Ganun tayo. Hindi ka aksidente na inilagay dito. Nakita ng ating master builder na ikaw ang kailangan. Amen? Oh, brethren. Imaginein mo kung ano ang mangyayari sa pangkalahatang gusali. Kung mawala yung nasa ilalim mo, na pinapatungan mo, mahalaga yung nasa ilalim. Guguho ang gusali kung magpasya yung nasa ilalim na wala na siya, na ayaw niya na. Mahalaga ka rin sapagkat in the same manner na sinasalo ka nung nasa ilalim, may sinasalo ka din. At gayon tayo tinatayo lahat. Sasabihin mo, kasi wala akong kamukha. Parang kakaiba ako. Wala akong katugma. Precisely. Sapagkat iba-iba ang kailangan sa loob ng iglesia. Kaya iba-iba ang uri ng bato na pinagsama-sama dito. And you have a responsibility to take ang tunay na iglesia, ang tunay na mga kaanib ng itinatayong gusali ay hindi nandito for comfort, for selfish comfort. Hindi na ako masaya, hindi na ako natutuwa, wala nang bumabati sa akin, hindi ako lumalago, so on and so forth. Excuses after excuses. Kaya ka nandito sapagkat inaakala ng Diyos na meron kang mahalagang papel na ginagampanan. It doesn't matter kung gaano kakaliit, may sinasalo ka. At may inuukapakan lugar na hindi pwedeng lamnan ng iba dahil ang hugis mo ay kakaiba. Oh my goodness. Yes, there would be friction. Ayoko, masakit, magulo. Lalo na kung pagka pinapalo ng master builder yung katabi mo para siya sumakto. Minsan kailangan tapyasan, bawasan, paluin. Pagka pinapalo siya, pagka pinupukpok siya, pati ikaw nasasaktan, pati ikaw nabibigatan. Hindi perfect siyang ipinasok doon. Kailangan ayusin, tapyasin. It doesn't really matter. Alam mo na sa dulo, para sa ating kapakanan, ang lahat ng ginagawa ng marunong na tagapagtayo. Hindi ka nandito dahil masarap ang awitan. Hindi ka nandito dahil lahat bumabati sa'yo. Nandito ka, ang naglagay sa'yo ang Panginoon upang ikaw ay sumalo, magdagdag ng tibay habang ikaw ay nakatayo sa katibayan nating lahat. His name is the Lord Jesus Christ. You just cannot worship anywhere else.
You are responsible. Brethren, we are all responsible. Do you remember? Everyone na binabautismuhan dito, we get to sign, we get to be introduced to a covenant, a church covenant. Ayun yun. Let me read to you a portion of it. Having been led, as we believe by the Spirit of God, to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, and on the profession of our faith, having been baptized in the name of our Father, the Son, and the Holy Ghost, we do now in the presence of God. This is what you signed. Angels and this assembly most solemnly and joyfully enter into covenant with one another in the body of Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, so walk together in Christian love, to strive for the advancement of the church in knowledge, holiness, comfort, to promote its prosperity, spirituality, to sustain its worship, ordinances, discipline, doctrines, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, the spread of the gospel through all nations, etc., etc. Bakit ka nandito? Bakit ginusto mong maging bahagi ng iglesia? You are here for good, brethren. Dahil hindi ang pastor ang pumili sa iyo. Hindi ang mga kapatiran ang pumili sa iyo. Nilagay ka dito ng walang iba kundi ang ating Panginoon dahil may marunong siyang dahilan. Itinatayo ang iglesia. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. And construction is a messy job. Ang dumi-dumi. Ang daming kailangan sirain, ang daming kailangan gibain, ang ali-alikabok. Pero natatanaw mo na, hindi mo tinatanaw ang kasalukuyang kalagayan ng iglesia. Tinatanaw mo kung ano siya magiging. And the Lord would receive, the Lord Jesus Christ would receive the glory in the church throughout all ages, world without end. Nasakit lang ang nasakit lang ang kalingkingan, hindi na ako dadalo. Oh mga kapatid, bakit ganon? Galit na galit ka sa taong taksil. Pero ikaw ay nilagay ng Panginoon sa pakikipagtipan. Amen? Hahanapin mo yung isang taong di mo na makita. Ano nangyari? I thought we are in a relationship. Hindi ko na siya marinig. Hindi ko na siya makita. Ano nangyari? Galit tayo. Hindi normal sa ating mga tao ang sabihin, ayos lang yon. Mga kapatid, let me remind all of us. Ikaw ay nakipagkasal sa Panginoon nang ikaw ay iniligtas niya. Itinuring kanyang sariling kanya. Huwag kang salawahan. For better or for worse. In sickness and in health, until death do us part. That's the covenant we entered into as living stones upon whom, upon the Lord Jesus Christ, the cornerstone, we stand. Shall we all stand?